Miguel Imperial. Ang tagumpay ay may sariling amoy. Para kay Miguel Imperial, amoy ito ng mamahaling leather mula sa kanyang upuan, ng bagong carpet sa sahig ng kanyang penthouse office, at ng malamig na hangin mula sa aircon na tila bumubulong ng kapangyarihan. Mula sa bintanang salamin na sumasayad mula sahig hanggang kisam, tanaw niya ang buong Bonifacio Global City, isang kahariang gawa sa bakal at salamin, at sa bawat sulok nito, nararamdaman niya ang kanyang impluensya. Yes, the final papers are on the desk. The acquisition is complete, wika ni Miguel sa kanyang cellphone. Ang boses ay kalmado at puno ng otoridad. Congratulations to us. Sa kabilang linya, umalingaw ang masayang sigawan ng kanyang team. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang Imperial Holdings ay lumamon na naman ng isang kakumpetensyang kumpanya. Isa na namang tagumpay. Isa na namang patunay na siya ang hari. Ibinaba niya ang tawag at umikot sa kanyang swivel chair para harapin ang kanyang mesa. Ngunit ang ngiti niya ay biglang naglaho. Sa ibabaw ng makintab na lamis ang gawa sa mahogany, sa tabi ng mga dokumento ng bilyon-bilyong pisong kasunduan, ay may isang simpleng brown envelope. Walang tatak ng kumpanya. Walang anumang formalidad. Isang pangalan lang ang nakasulat sa kamay, para kay G. Miguel Imperial. Kumunot ang noo niya. Ang kanyang executive assistant na si Sandra ay sanay na sanay sa pag-screen ng lahat ng dumarating para sa kanya. Paanong nakalusot ito? Sandra, tawag niya sa intercom. Yes, sir. What is this? Sir, isang abogado po ang nag-iwan yan. He said it was personal and urgent matter from T-Pass client's estate. Hindi ko na po tinanong ang detalye, sir. Personal matter. Tumaas ang kilay ni Miguel. Wala siyang panahon para dito. Bubuksan na sana niya ang folder ng bagong acquisition nang may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ang sobre. Marahil ay ang kuryosidad. O marahil ay ang kakaibang pakiramdam na dala ng sulat kamay sa sobre. Sa pagbukas niya rito, dalawang bagay ang nahulog sa kanyang mesa. Isang kopya ng birth certificate. At isang litrato. Unang dinampot ni Miguel ang litrato. Kupas na ito, halatang kuha ilang taon na ang nakalipas. Isang babae at isang batang lalaki ang nakangiti sa kamera, nakatayo sa harap ng isang maliit na tindahan ng tinapay na may pangalang P-Office Oven. Ang babae nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang mga mata, ang ngiti, ang paraan ng pagtayo, kahit may ilang guhit na ng pagod at panahon sa mukha nito, kilalang-kilala niya ang babaeng iyon. Althea. Ang pangalan ay parang multo mula sa nakaraan, isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga kontrata, meetings, at walang katapusang ambisyon. Ang tanging babaeng minahal niya. Ang tanging babaeng bigla na lang naglaho na parang bula. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang birth certificate. Binasa niya ang mga nakasulat, at ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Pangalan, Liam Reyes. Pangalan ng ina, Althea Reyes. Pangalan ng ama, Miguel Imperial. Paulit-ulit na binasa ni Miguel ang kanyang pangalan. Miguel Imperial. Hindi. Hindi maaari. Ang tagumpay na kanina lang ay lasang matamis na alak, ngayon ay lasang abo sa kanyang bibig. Ang bilyon-bilyong pisong deal ay naging walang kwentang papel. Tumingin siyang muli sa litrato. Sa batang lalaki. Mapungay ang mga mata. Ang hugis ng panga. Ang pagsalubong ng kilay. Tinitingnan niya ang isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Sir, boses ni Sandra sa intercom, puno ng pag-aalala. Sir Miguel, okay lang po ba kayo? Your next meeting is in 30 minutes. Hindi makasagot si Miguel. Nakatitig lang siya sa litrato ng bata. Liam. Isang anak. Mayroon siyang anak. 14 na taon. Sa loob ng 14 na taon, habang itinatayo niya ang kanyang imperyo, may isang batang nabubuhay sa mundo na dugo niya ang nananalaytay sa mga ugat. At hindi niya alam. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip, mabilis at tiyak, tulad ng lahat ng business decision na ginagawa niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi utak ang gumagana. Puso. Sandra, wika niya, ang boses ay bahagyang paos. Cancel everything. All the meetings for the rest of the day. And tomorrow.
Pero sir, ang board meeting di. Cancel it, mariin niyang utos. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan, at iniwan ang lahat, ang opisina, ang mga kontrata, ang tagumpay. Isang bagay lang ang mahalaga ngayon. Ang nakasulat sa birth certificate. Santa Rosa, Laguna. Ang biyahe mula sa Keith, patungong Laguna ay parang paglalakbay pabalik sa panahon. Habang iniiwan niya ang matatayog na gusali, napapalitan ito ng mga puno at mas simpleng mga tanawin. Kasabay nito, ang mga alaala ni Althea ay unti-unting bumabalik. Naalala niya ang amoy ng buhok nito na parang sampagita, ang tawa nitong kayang punuin ang isang buong silid, ang simpleng buhay nilang dalawa bago pa man pumasok sa isip niya ang salitang imperyo. Magkasama silang nangarap sa ilalim ng isang puno ng mangga, hindi sa loob ng isang penthouse office. Kumakain sila ng fishball sa kalye, hindi ng steak sa isang fine dining restaurant. Bakit siya umalis? Bakit siya nawala? Iyon ang tanong na bumagabag sa kanya sa loob ng maraming taon, isang tanong na kalaunan ay ibinaon na lang niya sa trabaho. Sinabi niya sa sarili na marahil ay hindi siya sapat para dito noon. Ngayon, mayaman na siya, makapangyarihan. Sapat na kaya siya ngayon? Nakarating siya sa Santa Rosa. Ang hangin ay iba, masariwa. Ginamit niya ang sa kanyang cellphone para hanapin ang key of his oven. Isa itong maliit at simpleng panaderya sa isang tahimik na kalye. Malayo sa karangyaan ng buhay niya. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Pagpasok niya, tumunog ang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay sumalubong sa kanya. At doon, sa likod ng counter, nakatayo si Althea. Nag-aayos ito ng mga ensaymada sa isang tray. Nag-angat ito ng tingin. Welcome po sa Althea D. Natigilan ito. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng gulat, ng pagkalito, at ng isang bagay na hindi mabasa ni Miguel, marahil ay takot o galit. O pareho. Ang mga mata nilang dalawa ay nagkatitigan, at sa isang saglit, ang 14 na taon ay tila naglaho. Miguel, bulong nito. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay may kakaibang epekto pa rin sa kanya. Althea, sagot niya, ang kanyang boses na laging kumakatha ng kumpiyansa ay biglang naging alanganin. Walang ibang salitang namutawi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi, ng mga sakit na hindi pa naghihilom. Maya-maya, muling tumunog ang kampanilya sa pinto. Isang batang lalaki na nakauniporme ang pumasok, may dalang backpack. Ma, andito na po ako, sabi ng bata, bago napansin ang lalaking estranghero na nakatayo sa harap ng kanyang ina. Napatingin si Miguel sa bata. Iyon na siya. Si Liam. Mas matangkad sa litrato. Ang mga mata nito ay puno ng talino at kuryosidad. At nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Miguel ang isang koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ito ang kanyang anak. Lumuhod si Althea para magpantay sila ng bata. Anak, mahinang sabi niya, may bisita tayo. Tumingin si Liam kay Miguel, mula ulo hanggang paa. Mula sa mamahaling sapatos hanggang sa relo sa kanyang pulso. Walang emosyon ang mukha ng bata, ngunit ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Sinubukan ni Miguel ngumiti. Sinubukan niyang maghanap ng mga salita. Ano ang sasabihin mo sa isang anak na ngayon mo lang nakita? Hello, Liam, halos pabulong niyang sabi. Ako si Miguel. Hindi sumagot ang bata. Tumingin lang ito sa kanya, isang mahabang, matalim na tingin. Pagkatapos ay bumaling ito sa ina, at pagkatapos ay muling tumingin kay Miguel. Itinuwid nito ang kanyang katawan, at sa isang boses na malamig at malinaw, sinabi ang mga salitang dumurog sa puso ni Miguel at sumira sa lahat ng kanyang inaasahan. Hindi po kita tatay, sabi ng bata, diretso sa kanyang mga mata. Ang tatay ko, matagal nang patay. Nang sandaling umalis ang makintab at itim na sasakyan ni Miguel, saka lang napansin ni Althea na kanina pa pala niya pinipigil ang kanyang paghinga. Napakapit siya sa balikat ni Liam na tila basa. Pagkapit na iyon ay sinisigurado niyang totoo ito, na andito pa rin ang anak niya, at hindi ito kinuha ng multo ng kahapon na bigla na lang nagkatawang tao. Ma, sino po yun? Tanong ni Liam, ang boses ay walang bahid ng pagiging bata. Mayroon itong talim, isang talim na hinasa ng maagang pagkamulat sa katotohanang hindi lahat ng pamilya ay buo.
Huminga ng malalim si Althea, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. Isang kakilala ko dati, anak. Huwag mo na siyang isipin. Pero alam niyang kasinungalingan iyon. Dahil ng gabing iyon, kahit mahimbing na ang tulog ni Liam sa kanilang maliit na silid, hindi mapakali si Althea. Ang bawat anino sa kanilang bahay ay tila nag-aanyong Miguel. Ang bawat ugong ng sasakyan sa labas ay tila pagbabalik ng kanyang mamahaling kotse. Umupo siya sa gilid ng kama, pinagmasdan ang payapang mukha ng kanyang anak. Dito na niya itinayo ang kanilang mundo. Sa loob ng 14 na taon, ang mundong iyon ay binubuo lang nilang dalawa. Naalala niya ang hirap. Ang pagtatrabaho sa isang karinderya sa umaga at pagtanggap ng labada sa gabi, habang iniiwan ang sanggol na si Liam sa kapitbahay. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa pagod at kalungkutan, yakap-yakap ang unan, tinatanong ang Diyos kung bakit siya pinabayaan. Naalala niya ang sakit noong unang beses na nagtanong si Liam sa isang family day sa eskwela, "Ma, nasaan po ang tatay ko?" Noon niya sinabi ang kasinungalingang naging totoo para sa kanila, na maaga itong kinuha ng Diyos. Mas madali iyon kaysa sabihing, "Anak, hindi ko alam." Basta na lang siyang hindi nagpakita. Mas mabuti nang isipin ni Liam na pumanaw ang isang bayani kaysa isiping iniwan siya ng isang duwag. Ngayon, ang duwag na iyon ay nagbalik. Hindi na mukhang mahirap. Mukha na siyang hari. At ang pagbabalik niya ay parang isang bagyo na nagbabantang sirain ang munting bahay na buong buhay niyang itinayo para sa kanila ni Liam. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib, ang lamig na gumagapang sa kanyang mga braso. Hindi takot para sa sarili niya, kundi takot para kay Liam. Ayaw niyang masaktan ang anak niya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kinabukasan, gaya ng kanyang kinatatakutan, dumating ang bagyo. Pero hindi ito sa pinto ng panaderya kumatok. Nasa gitna si Althea ng pagmamasa ng harina nang tumawag ang gwardiya mula sa eskwelahan ni Liam. May bisita raw ang bata. Isang Mr. Imperial. Halos mabitawan ni Althea ang masador. Mabilis siyang naghugas ng kamay, kinuha ang kanyang porse, at halos takbuhin ang ilang kanto papunta sa paaralan. Pagdating niya sa waiting area ng principal's office, nakita niya ang eksenang nagpatigil sa kanyang mundo. Nakatayo roon si Miguel, suot ang isang mamahaling suit na tila, hindi nababagay sa simpleng paligid ng pampublikong paaralan. Sa tabi niya, sa isang bench, ay nakapatong ang isang bagong-bagong laptop, isang cellphone na nasa kahon pa, at isang pares ng sapatos na pang-basketball na alam niyang katumbas na ng 2 buwang upa niya. At sa harap ni Miguel, nakatayo si Liam. Ang kanyang anak. Ang mukha ay blanko, pero ang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. "And you won't have to study here anymore, Liam," masiglang paliwanag ni Miguel, hindi napapansin ang pagdating ni Althea. "I've already inquired at the international school. The best education, the best facilities. We can even move to a new house in Makati, a big house with a swimming pool. Anything you want." Napapikit si Althea. Ito na nga ba? Ang aroganting Miguel na kilala niya, pinalaki lang ng 10 beses ng pera at kapangyarihan. Hindi siya nakikinig. Hindi siya nakakaramdam. Ang akala niya, lahat ng pagkukulang niya sa loob ng 14 na taon ay kayang tapalan ng pera. "Hindi ko po kailangan yan," malamig na sagot ni Liam. Ang boses nito ay matatag, at sa isang saglit, nakita ni Althea ang sarili sa kanyang anak. Ang tibay ng loob. "Of course, you do," git ni Miguel, tila hindi makapaniwala sa pagtanggi. "This is a better life, son." "Masaya na po ako sa buhay ko," sagot ni Liam. Tumingin ito sa mga regalong nakalatag. "At hindi ko po kailangan ng mga gamit. Ang kailangan ko po, kung maibibigay niyo, ay oras." Natigilan si Miguel. "Oras?" "Opo. Oras," pag-uulit ni Liam, at sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Miguel. 14 na taon. Iyon po ang oras na kailangan ko. Kung gusto niyo po talagang bumawi, sana ginawa niyo iyon 14 na years ago. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Liam, kinuha ang kanyang lumang backpack, at naglakad palayo, nilagpasan lang si Althea na parang hangin. Naiwan si Miguel na nakatayo roon, gulat at hindi makapaniwala, napapalibutan ng mga mamahaling regalo na biglang naging basura. Lumapit si Althea.
Kalmado niyang pinulot ang bawat regalo, ang laptop, ang cellphone, ang sapatos. Dinala niya ang mga iyon sa harap ni Miguel at marahang ipinatong sa bench. Huwag, mahinang sabi ni Althea, pero ang bawat salita ay may bigat. Huwag mong saktan ang anak ko sa pamamagitan ng pera mo. Althea, I was just trying to tea. Trying to what? By him, putol ni Althea, hindi na napigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Akala mo ba ganoon kadali? Bibigyan mo siya ng mga gamit at makakalimutan niya ang lahat. Makakalimutan niya ang bawat kaarawan na wala ka. Ang bawat Pasko na ibang mga tatay ang kasama ng mga kalaro niya. Ang bawat gabi na nagdarasal siyang sana mayakap siya ng isang ama. Natahimik si Miguel. Ang otoridad sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Hindi mo mabibili ang pagmamahal, Miguel. At lalong hindi mo matatapalan ng pera ang mga sugat na ikaw mismo ang gumawa, patuloy ni Althea. Ang boses ay nagsimulang manginig. Kung talagang gusto mong bumawi, patunayan mo. Pero hindi sa ganitong paraan. Sa ngayon, parang awa mo na. Lubayan mo muna kami. Tumalikod si Althea para sundan ang kanyang anak, para pulutin ang mga piraso ng kanilang nasirang kapayapaan. Iniwan niya si Miguel doon, isang makapangyarihang lalaki na biglang mukhang kaawa-awa. Habang naglalakad siya palayo, narinig niyang tumunog ang cellphone ni Miguel. Huminto siya sa likod ng isang poste, hindi dahil sa gusto niyang makinig, kundi dahil kailangan niyang huminga. Narinig niya ang boses ni Miguel, pilit na pinapakalma. Hello? Yes, Isabel. No, everything's fine, T. May sinabi ang babae sa kabilang linya. At ang sumunod na sagot ni Miguel ang siyang kutsilyong tumapos sa anumang katiting na pag-asang nagtatago sa puso ni Althea. It's just a complication, I'll handle it, our wedding will proceed as planned. Complication. Isang komplikasyon. Iyon lang pala sila. Isang problema na kailangang ay handle. At may kasal. May iba na siya. Siyempre, may iba na siya. Napasandal si Althea sa poste. Pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng takot niya ay totoo. Hindi nagbalik si Miguel para sa kanila. Nagbalik siya para ayusin ang isang gusot sa kanyang perpektong buhay bago siya ikasal. Sila ni Liam. Isa lang silang komplikasyon. Complication. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip ni Miguel ang sarili niyang salita habang pabalik siya sa kiss. Tila isang mapait na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ganoon ba talaga ang tingin niya kay Liam? Isang komplikasyon. Isang problema sa isang checklist na kailangang ayusin. Ibinagsak niya ang palad sa manibela. Ang frustration ay kumukulo sa loob niya. Frustration sa sarili. Frustration sa sitwasyon. Frustration dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang bagay siyang hindi makuha. Hindi niya alam kung paano. Ang lahat ng kanyang natutunan sa business school, lahat ng kanyang karanasan sa boardroom, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi sa harap ng malamig na tingin ng isang 14 na taong gulang na bata. Kung gusto niyo po talagang bumawi, sana ginawa niyo yun 14 na years ago. Ang mga salita ni Liam ay mas matalas pa sa anumang kritisismong natanggap niya mula sa mga business rivals. Tumagos iyon hanggang sa kaluluwa niya. At ang mga salita ni Althea. Hindi mo mabibili ang pagmamahal, Miguel. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang karangyaan ng lugar ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga mamahaling painting sa dingding, ang mga disenyong webless, lahat ay mukhang malamig at walang buhay. Dito ba niya gustong palakihin si Liam? Sa isang bahay na mukhang museo. Na-realize niya, marahil ay tama si Althea. Mali ang lahat ng ginawa niya. Sinalubong siya ng kanyang fiance na si Isabel Montenegro. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Sa kamay nito ay isang tablet. Darling, you're back. How did it go with the situation? Tanong nito, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng kalkulasyon. It was a disaster, pag-amin ni Miguel, umupo sa sofa at marahang minasahe ang kanyang sentido. I knew it, sabi ni Isabel, umupo sa tabi niya. Ipinakita nito ang tablet. Look! Pinahanap ko sa iyo ay natin. The woman, Althea. She runs a small bakery. Halos hindi kumikita.
The boy goes to a public school. They live in a teeny apartment. Darling, are you sure she's not just after your money? Baka naman ngayon lang sila nagpakita dahil nalaman nilang ikakasal na tayo. Tiningnan ni Miguel si Isabel. Sa normal na araw, marahil ay makikinig siya sa lohika nito. Pero ngayon, may mali. May hindi tama sa sinabi nito. She didn't ask for money, Belle. In fact, she threw my gifts back at me. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Isabel, pero agad itong napalitan ng kunwaring pag-unawa. Oh, yun Rai. She's smarter than I thought. Playing hard to get. The oldest trick in the book. It makes you want her more, right? This isn't a game. Everything is a game, Miguel, wika ni Isabel, hinaplos ang braso niya. And in this game, we have to protect what's ours. Our future. Our wedding. Hindi na sumagot si Miguel. Pero sa unang pagkakataon, ang pag-aasikaso ni Isabel ay hindi nakakagaan ng loob. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. Kinabukasan, habang abala si Miguel sa pag-iisip ng bagong paraan para muling lapitan si Liam, isang paraan na hindi kasama ang pera, isang bagong krisis ang sumabog. Tumawag si Sandra, ang boses ay nagpapanik. Sir, you need to see this. Ipinadala ni Sandra ang link sa isang sikat na gossip blog. At doon, sa front page, nakabalandra ang isang litrato ni Miguel na papalabas sa eskwelahan ni Liam. Ang headline ay tila isang sigaw. Len isikreto ng higanting imperyo, si Miguel Imperial, Div itinatagong anak si isang simpleng panadera. Nasa ibaba ang mga detalye, ang pangalan ni Althea, ang pangalan ng panaderya, ang pangalan ng paaralan ni Liam. Ang buong pribadong buhay nila ay nakaladlad para pagpiestahan ng publiko. Nagdilim ang paningin ni Miguel sa galit. Sino ang gumawa nito? Paano ito nalaman ng media? Isang tao lang ang nasa isip niya. Isabel, sigaw niya. Lumabas si Isabel mula sa silid, nagkukunwaring nagulat. Darling, what's wrong? Did you do this? Tanong ni Miguel, ipinakita ang kanyang cellphone. Of course not, sagot ni Isabel, pero ang pag-iwas niya ng tingin ay sapat ng sagot. Miguel, Calavi would do that. This is embarrassing for us. This is not about us. This is about child, Isabel. A 14-year-old boy whose life you just turned into the circus. Samantala, sa Santa Rosa, wala pang kamalay-malay si Althea sa bagong unos. Isang bagong customer ang pumasok sa kanyang panaderya. Isang babaeng napakaganda, nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa lahat ng gamit niya sa kusina. Good morning, bati ng babae, isang matamis na ngiti ang nasa labi. I've heard so much about your pastries. I'm Isabel, Gisa the way. Althea, sagot ni Althea, bahagyang nailang. Bumili si Isabel ng isang box ng ensaymada, pero hindi ito umalis agad. Sumandal ito sa counter, tinitingnan ang paligid na may halong pagkamangha at bahagyang pandidiri. You have a lovely little shop here. It must be hard, running this all Gisa yourself. Sanay na po, ma'am, magalang na sagot ni Althea. And racing Gison, tuo, patuloy ni Isabel, ang boses ay puno ng kunwaring paghanga. You must be a very strong woman to raise a son all Gisa yourself. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Althea. At ang ngiti nito ay biglang naging matalim. Miguel is lucky, but I'm luckier. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Althea. Ito na siya. Ang fiance. Si Isabel. Ang babaeng kausap ni Miguel sa telepono. Bago pa man makasagot si Althea, nagpatuloy si Isabel. I just hope this whole situation doesn't give him any wrong ideas. He's a good man, but he can be very sentimental. But don't worry. I'm here to make sure he stays on the right path. Towards our future. Pagkatapos noon, tumalikod na si Isabel at lumabas, dala ang ensaymada na parabang isang tropeo. Naiwan si Althea na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Isa itong babala. Kinahapunan, habang sinusundo niya si Liam sa eskwela, naramdaman ni Althea na may mali. Ang mga tao ay nagbubulungan habang dumadaan sila. Ang ibang mga magulang ay nakatingin sa kanila na may halong awa at tsismis.
Ma, bakit po sila ganyan makatingin? Tanong ni Liam. Hindi pa man nakakasagot si Althea. Isang grupo ng mga lalaki at babae ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. May dalang kamera. May hawak na microphone. Ma'am Althea. Is it true? Si Miguel Imperial ba ang ama ng anak niyo? Gaano nakatagal niyang itinatago ang bata? Nag-flash ang mga kamera. Ang liwanag ay nakakasilaw. Napahawak ng mahigpit si Liam sa braso ng kanyang ina, ang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Isang reporter ang walang awang itinutok ang mikropono sa mukha ng nanginginig na bata. Ikaw ba ang secret here ng Imperial Holdings? Tanong ng reporter. Ang boses ay malakas at walang pakundangan. Nayanig ang mundo ni Althea. Ang sikretong iningatan niya ng 14 na taon para protektahan ang kanyang anak ngayon ay isang headline. At ang anak niya, ang kanyang mahal na si Liam, ay nasa gitna ng sirko, tinititigan, hinuhusgahan. Ito ang bangungot na pinakatatakutan niya. At nagsisimula pa lang ito. Ang sigaw ng reporter, ikaw ba ang secret here ng Imperial Holdings? Ay umalingaw sa isip ni Miguel na parang putok ng baril. Nakita niya ang video online, kuha ng isang bystander. Nakita niya ang takot sa mukha ni Liam. Ang desperasyon sa mukha ni Althea habang pilit nitong niyayakap ang anak, sinusubukang protektahan mula sa mga flash ng kamera na parang mga buwitreng kumakain ng kanilang dignidad. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang malamig at kalkuladong galit na ginagamit niya sa negosyo. Ito ay mainit, primal at mabangis. Galit ng isang ama. Sandra, sigaw niya sa intercom, ang boses ay dumadagundong sa buong penthouse office. Get our legal team. I want every single blog, every single article that mentions Levi Son's name taken down within the hour. Just don't care how much it costs. And get me the name of that reporter who shoved a microphone in his face. I want his career to be over Levi tomorrow morning. Yes, sir, nanginginig na sagot ni Sandra. Ibinagsak niya ang telepono. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang sarili. Pero huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Tinawagan niya ang numero ni Althea, pero dire-diretso lang ito sa voicemail. Malamang ay pinalitan na nito ang numero. Hindi niya ito masisisi. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan, pero sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang kapangyarihan. Naramdaman niya ang pagkatalo. Paano niya haharapin si Althea at Liam ngayon? Paano niya sasabihing hindi niya ito kasalanan, gayong ang pagpasok niya sa buhay nila ang nagdala ng impyernong ito? Kailangan niyang patunayan. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kailangan niyang patunayan na ang pagmamahal niya kay Althea noon ay totoo. Na si Liam ay hindi isang pagkakamali, kundi bunga ng isang tunay na pag-ibig. Nag-umpisa siyang maghalungkat. Sa pinakasulok ng kanyang walk-in closet, sa ilalim ng mga hilera ng mga branded na sapatos at mamahaling relo, ay may isang luma at maalikabok na kahon na may nakasulat na kinostalgia. Ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa kanyang lumang buhay, ang buhay bago ang Imperial Holdings. Binuksan niya ito. Amoy ng lumang papel at mga tuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Nasa loob ang mga liham ni Althea, puno ng mga pangarap at mga pangako. Mga tiket ng scene na pinanood nila. Isang tuyong bulaklak ng sampag-ita. At mga litrato. Maraming litrato. Tinitingnan niya ang mga iyon isa-isa. Ang mukha nilang dalawa, bata pa at walang muwang, puno ng pag-asa. Mga ngiting abot tenga. Mga yakap na mahigpit. Ito ang katibayan. Ito ang pruweba na ipapakita niya kay Liam. At doon niya nakita. Isang litrato na halos makalimutan na niya. Ang huling litrato nilang magkasama. Kinuha ito ng isang estranghero sa parke kung saan sila huling nagkita. Nakaupo sila sa isang bench, magkayakap. Masaya sila. Pero hindi ang mga mukha nila ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa likuran, sa may bandang gilid ng litrato, bahagyang malabo pero nakikilala pa rin, ay may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno, nakatingin sa kanilang direksyon. Naka-polo shirt ito at slacks. Kumunot ang noo ni Miguel. Pamilyar ang tindig. Pamilyar ang ayos ng buhok. Pinakatitigan niya ito ng maigi.
At parang kidlat na tumama sa kanya ang katotohanan. Marco. Si Marco Sandoval. Ang kanyang matalik na kaibigan noon. Ang kasama niyang nangangarap. At ngayon, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo, ang ng Sandoval Corp. Anong ginagawa niya doon? Hindi niya maalalang kasama nila si Marco sa araw na iyon. Ang araw na iyon ay para lang sa kanilang dalawa ni Althea. Ang araw na dapat ay sasabihin niya kay Althea na may oportunidad siyang magtrabaho sa Amerika at aayain niya itong sumama. Pero hindi dumating si Althea sa kanilang tagpuan. Naghintay siya ng maraming oras. Walang text, walang tawag. Kinabukasan, nalaman na lang niya mula sa kasera ni Althea na umalis na ito, nag-iwan ng sulat na nagsasabing huwag na siyang hanapin. Wasak ang puso, tinanggap niya ang trabaho sa Amerika, iniisip na iyon na ang huling beses na makikita niya ito. Pero ang litratong ito binabago nito ang lahat. Isang alaala, matagal nang natabunan ng panahon at ng sakit, ang unti-unting lumitaw sa kanyang isipan. Flashback. 14 na taon ang nakalipas. Nakatayo si Miguel sa parke, kanina pa palakad-lakad. Tinitingnan niya ang kanyang relo bawat minuto. 3:00 ang usapan nila ni Althea. Halos 5:00 na. Nagsimula nang lumubog ang araw. Tinatawagan niya ito pero hindi sumasagot. Biglang may tumapik sa balikat niya. Si Marco. Pare, andito ka pa pala, sabi ni Marco, ang mukha ay may bahid ng awa. Kanina pa kita nakikita. Umuwi ka na. Hihintayin ko siya, Marco. Baka na traffic lang, sagot ni Miguel, ayaw pa ring sumuko. Yumiling si Marco. Miguel, kaibigan mo ako, kaya sasabihin ko sa'yo ang totoo. Nakita ko siya kanina. Nasaan siya? Anong sabi niya? Puno ng pag-asang tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Marco, tila nag-aatubili. Kasama niya yung dati niyang manliligaw. Yung si David. Narinig ko silang nag-uusap. Pinipili na niya si David, Sinabi niya na nakailangan niya ng isang taong sigurado. Isang taong hindi aalis at mang-iiwan para sa pangarap sa ibang bansa. Gumuho ang mundo ni Miguel. Hindi niya magagawa sa akin yan. Miguel, harapin mo na ang katotohanan, sabi ni Marco, hinawakan siya sa balikat. Huwag mong sirain ang buhay mo para sa isang babaeng hindi ka pinili. Ang opportunity mo sa Amerika, iyon ang unahin mo. Iyon ang mag-aangat sa'yo. End of flashback. Napahawak si Miguel sa kanyang ulo. Paanong naniwala siya kaagad? Dahil ba sa sakit? Dahil ba sa pagod sa kahihintay? Dahil ba kaibigan niya si Marco at pinagkakatiwalaan niya ito? Pero ang litrato, hindi nagsisinungaling ang litrato. Naroon si Marco sa parke, bago pa man niya sabihin kay Miguel na nakita niya si Althea sa ibang lugar. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang dibdib, isang hinala na napakasama at napakadilim. Posible kaya? Posible kayang si Marco ang dahilan ng lahat? Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Hindi si Althea ang tinawagan niya. Hindi si Isabel. Tinawagan niya ang numero ng isang tao mula sa kanyang nakaraan, ang kanyang dati at pinagkakatiwalaang assistant noong nagsisimula pa lang siya, bago pa man naging Imperial Holdings ang kumpanya. Si Cynthia. Hello. Miguel, sagot ng babae sa kabilang linya, halatang nagulat. Cynthia, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso at tiyak. I need a favor. A big one. At kailangan kong pagkatiwalaan ka na mananatili lang ito sa ating dalawa. Ano yun, sir? I need you to find out everything Marco Sandoval did on August 15, 14 years ago. Wika ni Miguel, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa luma at kupas na litrato. The day Althea left. Itutuloy. Ang kapayapaan ay isang bagay na marupok, parang isang babasaging baso. Sa loob ng 14 na taon, iningatan ito ni Althea ng buong puso, pinrotektahan mula sa maliliit na lamat ng pangulila at sa mga tanong na walang sagot. Ngayon, ang basong iyon ay hindi lang nagkalamat. Ito ay binasag. Dinurog hanggang sa maging pinong-pinong pulbos na tinangay na ng hangin. 2 araw na ang nakalipas mula noong insidente sa eskwelahan. 2 araw na hindi lumalabas ng bahay si Liam. Hindi na ito ang anak niyang palangiti at palakwento.
Ang Liam na kasama niya ngayon ay tahimik, laging nakatingin sa malayo, at ang mga mata ay may bakas ng pait na hindi nararapat sa kanyang edad. Sinubukan niyang kausapin ito, pero ang mga sagot nito ay laging maikli at walang gana. Ang bawat tanong niya ay sinasalubong ng isang pader. Ma, okay lang po ako. Wala po to. Pagod lang po ako. At sa bawat sagot, pakiramdam ni Althea ay lalo lang silang nagkakalayo. Ang bagyong dala ni Miguel ay hindi lang sumira sa kanilang pribadong buhay, sinisira rin ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya, ang relasyon niya sa kanyang anak. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa katahimikan, may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila ni Liam. Kinabahan si Althea. Baka mga reporter na naman. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita ang isang lalaking pamilyar pero hindi niya inaasahan. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt, hindi tulad ng mga barong ni Miguel. Si Marco Sandoval. Ang matalik na kaibigan ni Miguel noon. Binuksan niya ang pinto. Marco. Althea, sabi ni Marco, isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pasensya na sa abala. Narinig ko ang nangyari. Gusto ko lang kamustahin kayo. Nag-alinlangan si Althea pero pinapasok niya ito. Salamat sa pag-aalala. Nakita ni Marco si Liam na nakaupo sa mesa. Ang laki mo na, iho. Kamukhang-kamukha mo ang T. Natigilan ito, tila may naalalang masakit. Ang nanay mo. Umupo si Marco. Dea, alam kong wala na akong karapatan, pero nag-aalala ako para sa inyo. Kilala ko si Miguel. Kapag may gusto siya, hindi siya tumitigil hanggang hindi niya nakukuha. Ganyan siya sa negosyo at natatakot akong ganyan din siya pagdating kay Liam. Ang mga salita ni Marco ay tila mga binhinang laso na itinatanim sa isip ni Althea na puno na ng pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Mag-iingat ka, Dea, bulong ni Marco, tila isang malaking sikreto ang sinasabi. Si Miguel, hindi na siya ang dating Miguel na minahal mo. Pera at kapangyarihan na ang nagpapatakbo sa kanya. Hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang lahat ng iyon para makuha ang gusto niya, kahit pa may masaktan siyang iba. Ayokong madamay kayo ni Liam sa gulo. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang sinasabi ni Marco ay ang eksaktong kinatatakutan niya. Pagkaalis ni Marco, tumawag si Miguel. Sinabi nitong gusto niyang makita si Liam para personal na humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, pumayag si Althea sa isang kondisyon, sa bahay ni Miguel sila magkikita, sa isang lugar na pribado at malayo sa mata ng media. Isang desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Ang penthouse ni Miguel ay parang isang palasyo sa alapaap. Malamig, malawak at nakakailang. Habang nag-uusap sina Miguel at Liam sa sala, sinubukan ni Althea na pakalmahin ang sarili. Pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Ilang saglit pa, pumasok si Isabel, ang fiancé ni Miguel. May dala itong tablet. Oh, hi there, bati nito, ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Sorry, I have to take this call. It's about our wedding preparations. Very urgent. Iniwan ni Isabel ang tablet sa ibabaw ng kitchen counter at lumabas sa balcony para kunwari isagutin ang tawag. Naiwan si Liam na sumunod pala sa kusina na nakatingin sa tablet na umilaw at nagpapakita ng isang email notification. Ma, tawag ni Liam. Napatingin si Althea. Ang atensyon ni Liam ay nasa screen ng tablet. Lumapit si Althea para tingnan kung ano iyon. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang peking email. Isang peking bank statement na naka-attach dito. Halatang ginawa para makita nila. Bank transaction record. Date, August 16 na, 14 na years ago. From, Miguel I. Imperial. Ini, Alvin Reyes. Amount, YV 500,000.00. Memo, final payment. 500,000 piso. Final payment. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Isang kabayaran para sa pagkawala niya. Isang kabayaran para manahimik. Tumingala si Althea mula sa tablet at sinalubong ang mga mata ni Liam. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng kanyang anak. Ang pait na nakita niya sa mga nakaraang araw ay wala kumpara sa sakit na nakikita niya ngayon.
Ang uri ng sakit kapag nalaman mong ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan. Tumingin si Liam sa kanya, at sa mga mata nito, hindi lang si Miguel ang traidor. Kundi pati siya. Liam, anak, hindi totoo yan. Nagsimulang magpaliwanag si Althea, pero huli na. Hindi nagsalita si Liam. Tumalikod lang ito at mabilis na naglakad palabas ng kusina, palabas ng penthouse, palayo sa kanila. Ang biyahe pa uwi ay puno ng nakabibinging katahimikan. Bawat pagsubok ni Althea na kausapin si Liam ay sinasalubong ng tingin sa bintana. Pagdating sa bahay, diretso ito sa kanyang kwarto. Pagod po ako, sabi nito bago isara ang pinto. Hinayaan muna siya ni Althea, iniisip na kailangan lang nitong mapag-isa. Pagod at gulong-gulo rin ang kanyang isip. Makalipas ang 1 oras, kumatok siya sa pinto ng anak. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Wala pa rin. Binuksan niya ang pinto. Maayos ang kama. Nakasara ang bintana. Pero wala si Liam. Ang tanging naroon, sa ibabaw ng unan, ay isang maliit na piraso ng papel na pinunit mula sa isang notebook. Iisang linya lang ang nakasulat, sa sulat kamay ng kanyang anak. Pare-pareho lang kayong lahat na sinungaling. Gumuho ang mundo ni Althea. Hinanap niya ito sa buong bahay. Sa banyo. Sa likod bahay. Sumigaw siya. Liam. Anak. Liam. Walang sumasagot. Ang takot ay pumalit sa pagkalito. Ang panik ay pumalit sa sakit. Nawawala ang anak niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang isang numero. Ang numero ng taong nagsimula ng lahat ng ito. Nang sagutin ni Miguel ang tawag, ang boses ni Althea ay basag na at puno ng luha at galit. Nawawala si Liam, sigaw niya sa telepono. Umalis siya ng bahay. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Huminto siya, humahagulgol, halos hindi na makahinga. At sa pagitan ng kanyang mga hikbi, isinumbat niya ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Kasalanan mo to lahat. Kasalanan mo to lahat. Ang mga salita ni Althea ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na sampal ng hangin sa gitna ng unos. Ang bawat hikbi niya sa kabilang linya ay parang mga piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Nawawala si Liam. Nawawala ang anak niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama si Althea. Kahit pa hindi niya ginusto, ang pagdating niya ang naging mitsa ng apoy na ngayon ay tumutupok sa lahat. Althea, calm down. Nasaan ka? Papunta na ako dyan. Huwag. Huwag kang magpapakita sa akin, sigaw nito bago marahas na ibinaba ang tawag. Napatulala si Miguel, hawak ang cellphone na ngayon ay wala ng silbi. Ang katahimikan sa kanyang penthouse ay nakabibingi. Ang karangyaan sa paligid niya ay tila isang malaking insulto. Anong silbi ng lahat ng ito kung ang sarili niyang anak ay nawawala at galit sa kanya? Sa sandaling iyon, pumasok si Sandra sa kanyang opisina. Sir, the board members are waiting for you in the conference room. It's the annual stockholders meeting. Ang pinakamahalagang meeting ng taon. Ang araw kung kailan ipinagmamalaki niya ang mga tagumpay ng kumpanya. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang usok. Tumingin siya kay Sandra, ang mga mata ay puno ng isang desisyon na hindi na mababago. Cancel it. Sir. Pero andoon na po silang lahat. Don't care, matigas na sabi ni Miguel. Tumayo siya at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Tumingin siya sa kanyang naguguluhang assistant, at sa unang pagkakataon, ang boses niya ay hindi boses ng isang kundi boses ng isang ama. And thy son is missing. Nothing else matters. Iniwan niya ang nagulat na si Sandra at ang buong board of directors na naghihintay. Habang nagmamaneho siya patungong Santa Rosa, tinatawagan niya ang lahat ng taong kaya niyang tawagan, mga private investigator, mga dating pulis, sinumang may koneksyon na makakatulong sa paghahanap. Ngunit habang kausap niya ang isang investigador, isang alaala ang biglang pumasok sa isip niya. Isang kwento na naikwento sa kanya ni Althea noon, sa isa sa kanilang mga date. Noong bata ako, sabi ni Althea habang nakatingin sila sa mga bituin, pag malungkot ako o pag nagagalit, pumupunta ako sa lumang pantalan sa amin. Doon sa dulo kung saan wala ng mga bangka. Tahimik kasi doon. Naririnig ko lang yung alon.
Pakiramdam ko, dinadala ng dagat yung lungkot ko. Ang lumang pantalan. Binaliwala niya ang mga tawag mula sa kanyang team at itinutok ang manibela papunta sa lugar na iyon. Isang sugal. Isang suntok sa buwan. Pero kailangan niyang subukan. Narating niya ang abandonadong pantalan. Ang kahoy na daanan ay marupok na. Ang amoy ng maalat na hangin ay malakas. At doon, sa pinakadulo, nakaupo ang isang figura, ang mga binti ay nakabitin sa gilid, nakatingin sa madilim na tubig. Si Liam. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalakad siya sa manipis na yelo. Ayaw niyang magulat ito. Ayaw niyang tumakbo itong muli. Umupo si Miguel sa tabi ng bata. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lang ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pantalan ang maririnig. Akala ko, unang nagsalita si Liam, ang boses ay mahina, pera lang ang ibinigay niya. Yun pala pati si Mama, tinanggap din. Ang sakit sa boses ng bata ay parang punyal sa puso ni Miguel. Alam na niya kung ano ang nakita nito. Ang peking bank statement. Isang bagay na hindi niya ginawa. At iisang tao lang ang may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng paninira. Si Marco. At malamang si Isabel. Sa halip na magpaliwanag, sa halip na itanggi ang lahat, isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Miguel. Isang salitang matagal na niyang dapat sinabi. Sorry. Tumingin si Liam sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sorry para saan? Sorry dahil wala ako, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Sorry dahil hinayaan kong may maniwala kang mabibili ka. Sorry dahil sa loob ng 14 na taon, hindi kita nahanap. Sorry sa lahat. Walang sagot mula kay Liam. Pero hindi na ito umiwas ng tingin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong emosyon sa mga mata ni Miguel, hindi ang arogansya ng isang bilyonaryo, kundi ang pagsisisi ng isang ama. Pagkatapos matiyak na ligtas na si Liam sa isang katiwalang tauhan na maghahatid dito pa uwi, ibang direksyon ang tinahak ng sasakyan ni Miguel. Hindi na ito pauwi sa kanyang penthouse. Papunta ito sa opisina ng Sandoval Corp. Nang walang paalam, pumasok si Miguel sa opisina ni Marco. Ang dating kaibigan ay nagulat sa kanyang pagdating. Miguel, what are you doing here? Hindi sumagot si Miguel. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat. You didn't just ruin my life, Marco. You stole 14 years from my son. Don't know what you're talking about, tanggi ni Marco, pero may takot sa kanyang mga mata. Oh, you know, sabi ni Miguel, inilabas ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato sa parke. Naaalala mo ba to? Ang araw na sinabi mo sa aking pinili ni Althea ang iba? Ang araw na sinira mo ang buhay naming tatlo. Namutla si Marco. That was a long time ago. At ngayon, ginugulo mo na naman kami, patuloy ni Miguel, ang boses ay nagtitimpi ng galit. That fake bank statement. Gawa mo ba iyon, kasabwat ang fiance ko? Sa sobrang galit at pagtataka ni Marco na nalaman ni Miguel ang lahat, hindi na nito napigilan ang sarili. Ako nga. At dapat lang sa'yo yan. Lahat na lang, ikaw ang paborito. Lahat ng promotion, ikaw ang nakakuha. Pati si Althea, na gusto ko rin, sa'yo pa rin napunta. Ano bang wala sa akin na mayroon ka? Pagmamahal, simpleng sagot ni Miguel. Minahal ko siya. At ikaw, sarili mo lang ang minahal mo. Tumawa si Marco ng mapakla. At anong nangyari sa pagmamahal na yan? Iniwan ka pa rin niya. Hindi, sabi ni Miguel. Pinaalis mo siya. Sinungaling ka. Sinungaling ako, sigaw ni Marco, tuluyan ng sumabog. Sinabi ko sa kanyang ayaw mo sa bata. Na pinapabayaan mo siya. At naniwala siya. Kasi sa huli, mas kilala kita, Miguel. Mas mahal mo ang pera at pangarap mo kaysa sa kahit kanino. Pagkatapos ng pag-amin na iyon, tumalikod na si Miguel. Salamat sa pag-uusap natin, Marco. Nagtaka si Marco sa biglaang pagkalma ni Miguel. Hanggang sa makita nito ang cellphone sa kamay ni Miguel. Ang screen ay nagpapakita ng isang audio recorder na tumatakbo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. You recorded that? Para maniwala na sa wakas si Althea, sabi ni Miguel bago tuluyang umalis,
iniwan si Marco na napaupo sa kanyang silya, talunan at wasak. Bumalik si Miguel sa Santa Rosa. Madilim na nang makarating siya sa bahay ni Althea. Nakita niyang nakaupo ito sa hagdanan sa labas, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Pag-angat niya ng tingin at makita si Miguel, tumayo ito, handa na namang magalit. Pero hindi nagsalita si Miguel. Wala siyang sinabi tungkol kay Liam. Wala siyang sinabing kahit ano. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play. At sa katahimikan ng gabi, umalinggaw ang boses ni Marco Sandoval. Ikinukumpisal ang kasalanan at kasinungalingang sumira sa kanila 14 na taon na ang nakalipas. Habang tumutugtog ang recording, unti-unting nawala ang galit sa mukha ni Althea. Napalitan ito ng gulat, ng pagkalito, at sa huli ng isang matinding sakit. Ang mga luha ay muling tumulo mula sa kanyang mga mata, pero hindi na ito luha ng galit kay Miguel. Nang matapos ang recording, napaupo si Althea sa hagdan. Tumingin siya kay Miguel, isang tingin na puno ng mga tanong ng pags. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig sa paligid at ang mabibigat na paghinga nilang dalawa ni Miguel. Nananatiling nakaupo si Althea sa hagdan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang katotohanan ay parang isang higanting alon na humampas sa kanya, nilunod siya sa isang dagat ng mga paano kung at sana. Paano kung hindi ako naniwala kay Marco? Sana pala hinintay ko si Miguel. Sana pala kinausap ko siya. Ang galit na inipon niya para kay Miguel sa loob ng 14 na taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakapanlulumong pagsisisi at ng sakit para sa kanilang tatlo, para sa sarili niya, para kay Miguel, at higit sa lahat, para kay Liam. Ang kanilang anak. Ang bunga ng isang pag-ibig na sinira ng inggit at kasinungalingan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, lumabas si Liam. Ang mga mata nito ay namumugto, halatang narinig ang lahat. Huminto ito sa tabi ng kanyang ina at tumingin kay Miguel. Matt, bulong ni Liam, ang boses ay nanginginig. Totoo po ba lahat ng yon? Hindi makasagot si Althea. Tumango na lang siya habang muling bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang pader sa pagitan nilang tatlo. Wala nang on-off, wala nang sisihan. Ang natira na lang ay ang shared pain ng mga taon na ninakaw sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na umupo silang tatlo ng magkakasama, si Althea sa hagdan, si Liam sa tabi niya, at si Miguel sa baitang sa ibaba, na walang galit. Ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Hindi ko alam, unang nagsalita si Althea, ang boses ay halos pabulong. Hindi ko alam na nagsinungaling siya. Ang sabi niya ayaw mo sa bata. Napinili mo ang pangarap mo. Naniwala ako kasi hindi ka na bumalik. Hinintay kita, sagot ni Miguel, ang tingin ay nasa malayo. Buong hapon. Kinabukasan, binalikan kita sa apartment mo, pero wala ka na raw. Iniwan mo daw yung sulat. Ang sulat na iyon, pag-amin ni Althea, ay puno ng galit. Galit dahil akala ko, iniwan mo kami. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. At ako, umalis akong puno rin ng galit. Galit dahil akala ko, ipinagpalit mo ako. Tumingin sila sa isa't isa, at sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, tunay na nagkaintindihan. Kinabukasan, ginawa ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Pumunta siya sa penthouse niya kung saan naghihintay si Isabel, na abala sa pagpili ng mga bulaklak para sa kanilang kasal. We need to talk, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado pero pinal. Darling, can't it wait? I'm deciding between Ecuadorian roses and Dutch tulips, sabi ni Isabel nang hindi man lang tumitingin. Inilapag ni Miguel ang engagement ring sa ibabaw ng magazine ng mga bulaklak. The wedding is off, Isabel. Natigilan si Isabel. Tumingin ito sa singsing, tapos kay Miguel, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. What? Are you insane? Dahil ba sa babaeng yun? Dahil sa bata? No, matatag na sagot ni Miguel. This is because of me. I'm choosing Isvay's son. I'm choosing Isvay family. At hindi ka kasama doon, lalo na pagkatapos ng ginawa ninyo ni Marco. Hindi na nagpaliwanag pa si Miguel. Tumalikod na siya at iniwan si Isabel, kasama ang mga bulaklak,
ang singsing, at ang nawasak nitong mga plano. Pakiramdam ni Miguel ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Hindi na muling sinubukan ni Miguel na bilhin ang pagmamahal ng kanyang anak. Sa halip, sinubukan niyang ibigay ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang oras. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang hapon, dinalhan niya ng luma at medyo kalawangin ng bisikleta si Liam. Nakita ko lang sa garahe ko. Luma na. Baka gusto mong ayusin natin? Nag-alinlangan si Liam noong una, pero pumayag din maghapon silang dalawa na nagkuskos ng kalawang, naglagay ng langis sa kadena, at nagkabit ng mga bagong preno. Mas maraming grasa ang napunta sa kanilang mga damit kaysa sa bisikleta, pero mas marami ang tawa. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Miguel ang totoong halakhak ng kanyang anak. Isang araw naman, habang nagmamasa ng tinapay si Althea, pumasok si Miguel sa kusina, suot ang isang apron na halatang hindi sanay. Pwede bang magpaturo? Nagulat si Althea pero ngumiti. Itinuro niya kay Miguel kung paano magmasa, kung paano maglagay ng palaman. Si Miguel, ang isihi na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado, ay naging isang klumsing estudyante sa harap ng harina at itlog. Nagkalat ang harina sa buong kusina, pero sa gitna ng gulo, nagkatinginan sila ni Althea. Ang mga ngiti nila ay totoo. Ang mga mata nila ay nangungusap. Unti-unti ang kanilang tahanan ay napuno ng mga bagong alaala. Mga laro ng basketball sa hapon. Mga pelikulang pinapanood sa gabi habang kumakain ng popcorn. Mga hapunan kung saan hindi na kailangan pang pilitin ang kwentuhan. Isang gabi, habang naghahanda silang magsara ng panaderya, nilapitan ni Miguel si Althea. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ako kaagad, Dea, mahinang sabi niya. Alam kong marami pa tayong dapat ayusin. Maraming sugat na dapat gamutin. Pero gusto kong malaman mo na hihintayin kita. Kahit gaano katagal. At araw-araw, ipapakita ko sa inyo ni Liam na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Tumingin si Althea sa kanya, pagkatapos ay kay Liam na masayang nag-aayos ng mga upuan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting payapa at puno ng pag-asa. Hindi mo na kailangang maghintay, Miguel. Dahil nagsimula na tayo. Ang huling eksena ay isang masayang tanawin sa loob ng key office oven. Silang tatlo ay magkakasamang nakatayo sa likod ng counter, pinagtatawanan ang isang cake na sila mismo ang gumawa. Medyo tabingi ang pagkakalagay ng icing at hindi perpekto ang mga letra. Pero ang nakasulat dito ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Sa ibabaw ng cake, nakasulat sa asul na icing. Our second chance. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel, Althea, at Liam, isang kwento ng nawalang panahon, natagpo ang pag-ibig, at isang matamis na pangalawang pagkakataon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. Bawat sakit na naramdaman ni Althea, bawat pagsisisi ni Miguel, at bawat pader na itinayo ni Liam ay tila naging totoo sa aking isipan. Naging pamilya ko rin sila habang isinusulat ko ang kanilang mga tadhana. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang isang mahalagang aral, na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa nawalang panahon, kundi sa pag-ibig na handang magpatawad, maghilom, at laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Walang sugat na hindi kayang gamutin ng pag-unawa, at walang pagkakamaling hindi kayang itama ng tunay na pagsisisi. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapumatak na eksena o linya para sa inyo? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, paalam.